Makikita mong iniindayog ng lalaking ito ang isang hose na parang naglalaro lang. Pero sa totoo, naghuhukay siya ng ginto. Sa Brazil, tinatawag itong garimpo. Nagsisimula ang mga manggagawa gamit ang diesel pump na sumisipsip ng napakaraming tubig mula sa ilog. Ang tubig na iyon ay pinapadaan sa isang high-pressure nozzle para banlawan ang mga patong ng buhangin at lupa na may halong ginto. Sa bilis ng agos, nagiging parang putik na slurry ang lupa at graba at kusa namang lumulubog ang ginto sa ilalim. Mula roon, ginagabayan ng mga manggagawa ang slurry na may halong ginto papunta sa isang kahoy na sluice. Nilalagyan nila ito ng kaunting pulbos na mercury. Didikit ang ginto sa mercury at bubuo ng isang halo na tinatawag na amalgam. Kapag ito'y pinainit sa apoy, nag-e-evaporate ang mercury at natitira ang isang malambot na tipak ng purong ginto. Bakit ginagamit ang paraang ito? Dahil mura at praktikal, kailangan mo lang ng pump, sluice at tubig. Kayang magproseso ng isang maliit na grupo ng 2 ng toneladang buhangin sa loob ng isang araw. Pero narito ang madilim na bahagi, lubhang nakakalason ang mercury. Sa maliliit na minahan pa lang, mahigit 1,000 tonelada ng mercury ang tumatagas sa kapaligiran bawat taon. Kaya ang tanong, tama ba talaga na gawin ito sa ganitong paraan? 18 million na smartphones ang nabebenta dito sa Pilipinas taon-taon. Pero naalala mo pa ba yung MyPhone at Cherry Mobile? Alam mo bang Pinoy-made yung mga yon? Pero asan na sila ngayon? Noong 2015, kinasuhan ng Apple ang MyPhone. Ang dahilan nila? Dahil daw katunog nito ang produkto nilang iPhone. MyPhone, iPhone. Pero guess what? Nanalo ang MyPhone. Ang ruling ng Intellectual Property Office, matino ang branding ng MyPhone. At hindi malabo ang distinction nito kumpara sa iPhone. Ang kuwentong ito ng kasuhan ng Apple at MyPhone, parang David beats Goliath. Pero ang tanong, nasa na si MyPhone ngayon? Pati na rin si Cherry Mobile. Noon kasi, sila yung bida. Pinoy-made, mura, pero kaya makipagsabayan sa foreign brands noon. Sila yung go-to cellphone brands ng mga Pinoy na nagtitipid. Affordable kasi, abot kaya, pero okay naman yung specs noon. Example, yung MyPhone. Ang isa sa sikat nilang model ay yung MyWX2 Pro. Alam mo ba kung magkano yun? 3,999 pesos lang. Grabe ang mura. Sa Cherry Mobile naman, ang sikat sa kanila ay yung Flare SA. Feeling ko alam mo to. Solid dual cam, magandang screen, at napakamura din. 3,999 pesos lang. May 3 GB of RAM ka na, tapos yung storage mo 32 GB pa. Kahit nga Chinese brand, wala kang makikitang ganyang specs at that price point. Sa unang tingin, parang nachikan naman nila lahat. Mura? Check. Maayos ang specs? Check. Tapos Pinoy made pa. Pero anyari, unahin natin si MyPhone. Founded ito noong 2007 ni David Lim ng Solid Group. Simula noon, MyPhone ang pinakaunang Pinoy brand na nag-offer ng dual active SIM phones. From only 3 models and 15 dealers, naging major player sila, accounting for half of Solid Group's revenue noong 2011. Kumbaga, yung MyPhone yung cash cow ng company iyon. Tapos, yung mga cellphones pa nila noon, may Pinoy touches pa. May mga pre-installed OPM songs, prayer apps, fake money detector, at iba pang mga pakulo. Pero ano na nga bang nangyari sa kanila ngayon? Kung titignan natin yung Facebook page nila, ang last update ng MyPhone tungkol sa kanilang mga products ay last October 2022 pa. Pero nitong buwan ng Mayo, nag-post ulit sila. Pero about this random event na lang na wala namang kinalaman sa bagong product. Sa mga online shops naman, isa na lang tong maliit na tablet under 5,000 pesos ang binebenta. Pero wala nang bagong release ng ilang taon. Sa tingin ko, mukhang inubos na lang ata nila yung mga existing stock. MyPhone is now presumed dead in the market. Next naman yung Cherry Mobile. Founded ito noong 2009 ni Maynard Ngu ng Cosmic Technologies. Maliit lang silang team noon pero mataas ang kanilang ambisyon. Ang best series nila sa kanilang product line ay yung Flare series. Affordable at powerful. In fact, naging IT Company of the Year pa nga sila noong 2010. At kahit sa gitna ng tsunami ng mga Chinese brands, Cherry Mobile is still around today with phones, tablets, and gadgets. Hanggang ngayon, naglalabas pa rin sila ng mga budget phones, tablets, at accessories. Even smart TVs meron sila. Pero ang challenge, marami na silang kakompetensya ngayon, lalo na yung mga foreign brands.
brands. Kakayanin pa kaya nila makipagsabayan? Bakit nga ba halos nawala na ang mga Pinoy brands na ito? Una dahil sa competition. Grabing dumagsa ang mga Chinese brands. Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo na sobrang daming mga model, mataas ang specs, pero halos pareho lang ang presyo. Kaya hirap makipagsabayan ang MyPhone at Cherry Mobile. Pangalawa, innovation gap. Habang ang iba ay may fast charging, AMOLED display, high-end cameras, ang local brands natin madalas stock sa entry-level specs. Kaya kahit mura, hindi pa rin ito bet ng mga kabataan. At pangatlo, yung mentality nating mga Pinoy. Madalas, mababa ang tingin natin sa sarili nating brands. Kapag imported, sa tingin natin mas bongga. Kapag local naman, parang cheap agad ang tingin natin kahit sulit naman. Kaya kahit sinubukan pa ng MyPhone at Cherry Mobile na lumaban at magbigay ng abot-kayang alternatibo, unti-unti silang nilamon ng global giants at ng sariling consumer bias natin. Itong manggagawa ay humahampas ng namamagang bag gamit ang isang patpat at biglang may sumisirit na tubig. Huwag mag-alala, wala siyang sinisira. Isa pala itong piraso ng makabagong inhenyeriya na tinatawag na geotube. Ang trabaho nito ay gawing kapaki-pakinabang ang putik mula sa ilog. Ganito kung paano ito gumagana. Una, ang hinukay na putik mula sa ilog o lawa ay diretso ipinapadala sa tubo. Ang bag ay hinabi mula sa sobrang tibay na polypropylene fibers. Matibay na kayang maglaman ng daan-daang tonelada. May maliliit na butas ang tela na nagpapalabas ng tubig pero ikinukulong ang buhangin at latak sa loob. Kapag napuno, nagiging higanteng filter ang tubo. Dahil sa bigat nito, unti-unting nasisilipid ang tubig palabas. Pagkalipas ng ilang araw o linggo, ang malabnaw na putik sa loob ay nagiging matigas na tipak na may mas mababa sa 30% na tubig. Ang laki at bigat nito ay nababawasan ng kalahati, kaya mas ligtas itong ilipat kumpara sa tradisyonal na pagtatapon o landfill. Nakababawas ng higit 60% sa basura sa konstruksyon ang geotubes. Kaya ang malaking tanong, sa tingin mo ba, kaya nitong palitan ang luma at tradisyonal na paraan ng paghawak ng putik?